Ang balita ngayon dito sa San Miguel Beer ay ite-trade na raw nila si Jeron Teng dito sa Northport Batanguer kapalit ni Gio Halalon. Ito ang lumalabas ngayon sa social media na malamang daw na gawin ng SMB. So ang tanong dito, bakit sila kukuha ng isa pang point guard? Well, siguro nakita ng San Miguel Beer ang problema nila dito sa kay Chris Ross ay hindi nakaka-score ng mabuti. Hindi siya consistent, hindi katulad ni Wamit Yongson. At mukhang ito si Simon Enciso baka ilagay sa trading block at si Chris Rosales hindi naman masyadong nabibigyan ng playing time ni Coach George Gallant. Actually, kung bibigyan niya ng playing time ito si Chris Rosales at Simon Enciso, hindi na nila kakailanganin itong si Gio Halalon unless isasama sa trade itong si Rosales at si Enciso sa ibang koponan. So, mukhang ganyan daw magiging sitwasyon, Gio Halalon to San Miguel for Jeron Teng. Sa tingin ko, kung sakaling ituloy ng San Miguel tong trade na to, malaking pagkakamali yan dahil hindi naman nila kinakailangan ngayon ng panibagong shooting guard o point guard. Mahusay na player si Gio Halalon, walang duda dyan. Pero mababangko lang siya sa San Miguel dahil malalim naman yung guard rotation ng Beermen. Ang kinakailangan ng San Miguel na isang backup center o kaya isang power forward pa na tutulong dito kay Andreas Cahilig at Rodney Brondial. O kaya naman ay tignan natin, baka ang kinakailangan talaga ng San Miguel Beer ngayon ay yung import na may perimeter spacing or abangan na lang natin ang magiging performance ni Torren Jones. Kasi sa ngayon, kung magpapalit kang San Miguel ng player katulad ni Gio Halalon ipapasok, kinakailangan isama yan kaagad sa rotation. At magkakaroon na naman ng problema dito sa San Miguel sa bagong adjustment. Kaya sa tingin ko mukhang hindi pa dapat gawin ang ganitong klaseng trade. At sa tingin ko si Gio Halalon mukhang hindi yan magiging fit sa San Miguel. Dahil nga, gaya nung nasabi natin, marami ng guards ang SMB. Mas mabuti kung isa pang big man ang kukunin nila na pwedeng ipalit dito kay Mawala Tautua dahil matanda na rin ito. Kaya abangan natin kung gagawin at itutuloy nga ng San Miguel ang ganitong klaseng trade. Medyo nangangapa itong si Justin Baltasar dito sa kanyang first game sa Converge Fiber Access kung saan natalo itong Converge dito sa Northport Batanguer. Nakita din natin na maganda yung nilaro ng both teams actually, particular na ito si Joshua Monson sa Northport at itong si Jordan Heading naman dito sa Converge Fiber Access. Pero si Baltasar, halatang limited yung minutes na ibinigay sa kanya dahil syempre kagagaling lamang dito sa MPBL Finals. Kaya nakita natin 20 minutes lang siya ginamit at very limited yung kanyang shot attempts. 5 shot attempts lang ang kanyang kinuha. So obviously sa mga susunod na laro ay madadagdagan yan at mapapararami. Kaya abangan na lang natin kung ano magiging performance nitong si Baltasar doon sa kanyang mga susunod na laro. Kaya sa ngayon, sabi nga nila masyado pang maaga para i-judge kung ano magagawa ni Baltasar. Naka 5 points siya, 4 rebounds, 3 assists at naka isang steal doon sa kanyang unang laro. Pero kinakailangan siguro na dagdagan pa niya yung kanyang effort sa susunod na games. At kinakailangan siyempre na of course si Baltasar masasanay din yan dito sa laro sa PBA. Kinakailangan na gradually i-increase yung playing time niya. At of course ang Converge kinakailangan din naman habang nag-a-adjust si Balti ay manalo din ng mga games dahil mahirap yung mabaong ka sa mga sunod-sunod na talo. Alam natin na mahirap bawawi dito sa PBA lalo na at sunod-sunod yung mga laban. At lahat ng teams, tignan mo Northport, ngayon 5-0 na yung record niya. So ang sabi nga nila, kinakailangan Converge ay magawa ng paraan ito para mapabilis yung adjustment ni Justin Baltasar dito sa laro sa PBA. At sa ngayon, mukhang okay naman itong Northport o itong Converge rather, although 2-2 ang kanilang record. Maganda naman yung chemistry ng mga players nila, kaya lalong lalakas yan pagdating dito sa magiging mga future games nitong si Justin Baltasar na siguradong mag-i-improve. Inamin ni Troy Rosario na ang dahilan kaya siya lumipat dito sa Barangay Ginebra ay dahil ito ang paborito niyang team mula nung bata pa siya at ito ang pagkakataon niya na manalo ng isang kampyonato. Hindi naman maitatanggi na noong pa sinabi ni Troy Rosario kahit nung siya pa ay isang unrestricted free agent na favorite team talaga niya ang Barangay Ginebra. At alam din natin na kung gusto mo manalo ng kampyonato, malaki tsansa kung sa Ginebra ka maglalaro dahil syempre malalakas yung players niyan at nandyan pa itong si Coach Tim Cone. Kaya hindi na nakapagtataka na ito nga si Troy Rosario ay dito napunta sa Barangay Ginebra. Kaya yan ang aabangan natin ngayon kung sakasakali nga na itong Barangay Ginebra ay gagawa ng paraan para lalong maging komportable si Troy Rosario dito sa kanilang rotation. Dahil alam naman natin, first game pa lamang ni Troy, maganda na pinakita niya. So habang tumatagal, lalong gaganda ang magiging laro nitong si Rosario sa Barangay Ginebra. Ngayon naman,
Pagdating dito sa ibang players ng Ginebra, sinabi ni Coach Timko na maganda yung nagiging samahan nila at hindi naman daw sila nahirapang mag-adjust kahit mahaba-haba yung layoff. So sa ngayon, ang gagawin daw ng Barangay Ginebra ay syempre magfo-focus dito dahil sa mahaba nilang layoff, sunod-sunod naman yung magiging laro nila. Pero ang gagawin daw ng Ginebra ngayon, syempre aabangan din yung pagbabalik ng mga ilang pa nilang injured players para makasiguro na at least magkakaroon naman sila ng magandang laban dito sa Commissioner's Cup. Kahit na nadagdag si Troy Rosario, makikita pa rin natin na kinakailangan ng Barangay Ginebra ang maging healthy si Jamie Malonzo, Jeremiah Gray at Isa Akgo para makumpleto lineup nila. Sa tinagal-tagal na panahon, parang hindi pa yata nakakakompleto ng full lineup ito si Coach Timko dahil palagi may mga na-injure siyang players. Pero maasa si Coach Timko na eventually makukumpleto rin yung kanyang lineup at doon natin makikita yung buong lakas nitong Barangay Ginebra kung sakasakali. Kaya ngayon, focus muna si Troy Rosario sa pagtulong dito sa Barangay Ginebra, dito sa Commissioner's Cup. Sa ngayon, nakikita natin na itong Magnolia Chicken Templados ay pinag-aaralan pa kung ano ang gagawin dito sa kanilang import situation. Kung papalitan ba itong si Ricardo Ratcliffe o hindi. Ang problema kasi maganda nila Ronnie Ratcliffe nung huli nilang game kontra TNT Tropang Giga. Kung saan naka 27 points, 14 rebounds itong si Ricardo Ratcliffe, wala siyang turnovers, at maganda yung kanyang shooting percentage, 11 out of 17 mula sa field goal. So, sabi nga nila, kung hindi si Ricardo Ratcliffe ang problema, ano problema ng Magnolia? Kung hindi yung player ang problema, obviously yung coach. Pero pwede rin nating masabi na naging ininda rin nitong Magnolia Chicken Templados yung pagkawala nitong si Xavier Lucero at si Paul Lee na parehong nagkaroon ng injury. May rib contusion ito si Paul Lee at meron namang knee injury itong si Xavier Lucero at pareho sila na day-to-day ang situation ngayon. Kaya kailangan pag-aralang mabuti ng Magnolia kung ano bang makabubuti dito. Doon sa kaso ni Paul Lee, medyo sanay na Magnolia na hindi yan naglalaro dahil palagi nga itong nai-injure. At dahil nandyan na si Jerome Lastimosa, ito nag-fill up doon sa scoring ni Paul Lee. Nakita natin naka 18 points itong si Jerome doon sa laban ng Magnolia kontra TNT Tropa. Ang talagang iniinda ng Magnolia yung pagkawala ni Xavier Lucero. Dahil syempre kinakailangan nila ng big man na tutulong dito kay Ricardo Ratcliffe at kay Ian Sanggalang. Kaya ngayon, kinakailangan makabalik agad itong si Lucero. Pinag-aaralan pa ng management kung ito si Ratcliffe ay magtatagal o hindi dahil yung masusunod na games ng Magnolia mabibigat. Kaya kinakailangan kung matatalo ulit ang Magnolia at maganda pa rin ang performance ni Ratcliffe, ano nang gagawin nila ngayon? Yan ang matinding question dito sa Magnolia Chicken Templados at nasabi nga nila, hindi naman po pwedeng isisi lahat dito kay Ratcliffe dahil ginagawa niya lahat ng magagawa niya. Talagang nahihirapan lang talaga silang manalo ngayon at sabi nga nung iba, baka yung coach na ang problema dito sa Magnolia. At yan ngayon ang ipag-iisipan ng SMC. Shoutout kay Joseph Pineda, RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray, Espejo at Rosales family. Pinabati din natin si Anthony Alon, Dalmacio de Guzman, Jonel Alagon at Celino Valles family, pati na rin si Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Dexter Domer, Enju, Michael D., Alicia Garcia, si Katsakino Dukusin, Ireneo Salangsang, pati na rin ang iba pa nating mga taga-subaybay.